So, good day everyone. So, for today's video, i-demo ko kung paano mag-import ng Excel file sa Google Sheets, mag-format ng data, gumamit ng query formulas, mag-modify ng dataset, and gumawa ng reports for data analysis. So, the step one is download the Excel file with the name online store order.xlxs. So, you need to click this file and next, first ida-download muna natin yung Excel file na name na online order. Tanggo sa tinig. Sa kayo, diba na makita mo kasi. Oy, tanggo raw. Pagkatapos mo download, i-open mo siya sa Okay. Google Sheet. Okay. Tumatin ta. Ayan na. Next, pagkatapos mong pumunta sa Google Sheet, mag-create ako ng file na blank. Abay namin. So the fourth step is import the download Excel. So dito i-import mo yung file na dinownload mo. Nagbuhi. Kay Which is ito. Kaya pa yun sa kitang virus oh. Kay Dapat lagi ba kaya ko kapokus. Then baby ako agi mo create new spreadsheet, import data, then open now. Ila sa karabo. Bata niya. Bata lang ba? So next is i-format ko yung headers based sa required colors, which is the customer ID header to blue. Ya, buta na. Ano ikaw na. Ako na be. Dada. Pagda pre. Baba ko be. I-spread muna natin to. Igalilyo mo sulod. Gira. Rere. Nekara tuluran ni. Para hindi magulong tignan. Kalas bulingawa kay ulog na ako na. Ay, kung gol. Ready na be kita dulu be. Ha? Be ready na be. Amigo. Ay, so. Mabuhi pata dua be. Ula si dignig be. Para di ka pamuhi dignig ke sino. Ay, kung gol. So pagkatapos ng customer ID, Ay, sa. product naman ay magiging color green. Pre, pagda kay pre. Tapos Bili ko to nga. total price to red. Kita mo ano? Ano ko pangulog ko mo. Total price to red. Then while the remaining is yellow. Oras na be. Sabi. Kami nagbibiling guardian. Ame? Migo. Be. Ha? Migo ni mo tulog. Migo. Ay, ito na mami migo na. Bagal man ko. Bimingo man sa sako. Mama yutay niya awa. Hindi mo siguro. So Pre. step 6 sa part 1 is Sige lagi ba kasi ito siguro niyo. format date columns to display the day, full month, name, day, and year. So next, i-format ko yung price columns into date pala muna sa format. Sabi.
So, Kabibig ako. then, Kami na! Nakatag mo, ipasampak mo na yung naroon. baay. Format the cells into Philippine peso. Hindi, sigarilyo na yawang. Nangutan ka? Wala, yung ata niya. Nangutan ko? Wala ka dyan. Rita, pre. Bachat ako, pre. So, tapos na tayo sa part 1. Pre. Dito na naman tayo sa part 2. The demonstration. So, after demonstrating each query formula, so, hahanapin mo lang yung total sales by product. Tapos, mag-add ka ng sheet, another sheet. Sa bahaya ka na. Study. Then, ipipaste mo lang yung J, formula. bro, J. Nice G, nice G. Oh, dapat na lang na. Ano kung mag-out? So, Bata lang yun. Kasi bata ng ilong. Ano kung toy? Laki ko. Ganyan gusto ko sa'yo, boy. lalagay ko na lang muna lahat. Sabihin mo, ano, J? Ano mo na ito, pre? Eh, goat dun yan ah. Bili ko ba? Huwag ka! Wala ka? Hindi, wala. Kuya, siya pinabasa ng kuya mo. Sales by payment method. Maya ko na yung i-explain pagkatapos kong ipipaste ko na lang muna siya Asa kung... para diretso-diretso. Doon siya wala ka. Sa bahay, asa mo? Okay, bantay ko ah. Paste mo yung ito yung ano, ito yung formula na given. Ano? 1, 2, 3, 4. Ups. Sa. Sa, gawa ko yun. Yawa. Okay. Ayaw na rin mo. Ano na sunod? Nice day. Wait lang. Maya na. Be, I-paste ko lang muna. Para pag i-explain ko agad-agad na. So, ayan. Kakolom ko muna. bota ka.
40 man. A-adjust mo yung ano. Then, punta ka sa default times Roman. Then, i-change mo lang to, format into peso sign. Okay, what allows? Hindi, palit niya ang dragon mo. Pwede ra. So, ayan. So, ayan na yung ano. Lang. Release na rin ba? Wanang grenade launcher oh. So, ang ginagawa ng mga formula na ito, is kinukompute niya yung ano, yung mga total sales bawat product, total sales ng product, o total quantity sold by product, at saka Ay, kakaw. yung total quantity sold by product, then total quantity sold, wait lang. Medic o medic? Medic, medic. Bang mawala. Saan mo magkuha? Basta ito yung ano, ito yung mga formula niya na sa ano, sales by product is ano, makikita mo kung ilan yung mga sales na product dito sa sheet 1. Didiretso lang siya sa sheet 2, tapos pati na yung ano, total quantity sold by product na formula, dito siya magbabase sa ano, sheet 1. Laser, laser ah. Dito inaano niya lang, ginagather niya lang yung ano, like itatrack niya yung mga product na performance based sa kanyang performance. Dito kaya pag kwan direct, pagpupok direct. So Ha? sa part 3, Aray? Sabay sa akong mga Bundak mo. Silencer? i-modify mo yung data set. Ano pa daw? Find all records containing laptop and replace them with this top PC. So punta ka punta ka sa dito, then click mo lang yun, Control plus H, lalabas na yan. Then yung i-replace mo yung laptop into, tatype mo lang yung laptop. Putang ina, replace with this desktop PC. So all shit. So automatic na yung nagre-replace pati sa sheet 1. Ayun.
then done. So i-change mo, randomly select 10 records and replace the customer ID with your student ID. So i-change mo yung customer ID. Pili ka ng 10 customer ID, then i-change mo into your student ID. Saka man. So insert your municipality. Random select 10 records and replace your own Wala to, baby. Block. to shipping address. Papalitan ko yung municipality or city field ng 10 random records using my own municipality. 5 laday. 2, 3, 4, 5. To Taguluan. Taguluan. Next, modify payment methods. Randomly select 5. So, mag-modify ako ng 5 payment methods into another valid payment methods na existing sa dataset. Ano, Jay? So, Taga. Potlo yang. No, wait. First squat. Wait. change natin into Gcash. Yay! Sabi ako to eh. Tinawag ka to eh. Taro. Then, sa part 4 assessment. So, tapos na tayo sa part 1 at saka part 2 and part 3 sa so sa part 4 is modifying data set, replace the product names, find tapos na pala tayo din. So for this assessment proper, ginamit ako na query formulas to generate reports requested by the management kasi you were hired as a junior data analysis of an online shopping company. The management wants to understand sales performance. So, ang goal ng management is ma-analyze yung sales performance, customer behavior, and product movement and payment trends using query formulas in Google Sheets. So, tatry natin yung total sales payment by method. Total sales. Dito ko lang ilalagay. Payment method. So, gagawa tayo ng formulas na
mag-aano to descending order sa total sales payment by the total sales by payment method. So gagawa tayo ng formula which is equals query Yawa, okay mo, kukulitan ba ito? Ayaw. query sheet Sabihan. Yan, ni. Tayo. Sa. saan mo ginawa ko saan mo reklamo Tayo. Yawa, lumbo. where is H is not null group by H order by some and by some and descending order. Hindi, wala na ako. Hindi taga-lugay yan. Huwag niyo rin siya mag-ilugay. This label some Umiwan na talaga eh. Ha? Umiwan na to. Eh, ikaw siya meron din eh. Kaya, sepira, ay, sniper. Milik. Hindi ko may milingan eh. Sakwan? total sales. Dolo na yung Ha? Ayo! Wang! Bakit daw? Ah! Wah, Bulaga. 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 Error siya. Alek, dali. So, i-paste na lang natin yung Wah! Ah! Kaya, sino may pusil? Okay, dali. Sure. Mama! Yes, ilong ka. Ah! Tutok ba eh? May tutok ka? Yari, kikasakat ang los. Ano sa tubig bara bro? Okay, lumbog siyo. Lote mo na motay. Oy, katago siya ba? Hindi kaya. Bawal na. Yun. Ay, lumbog Paul. hmm? Eh, ako sa'yo. Lagi Ah! May hindi ako sa man, patay ako. 20 minutes na.
San R E K C K O. Berapa na to? Yawa ka. Ibu. Oy. So, Sales Department. So, for the first report, gusto ng finance na the finance department na malaman kung anong payment method yung Nyawo. highest sales revenue. So, ito ay naka-arrange siya sa highest to lowest because descending. So, yung formula niya is descending level. So, itong formula, kinukompute niya yung total sales. Then, ginagroup according to payment method. So, the sales department wants to determine how many items purchase generates this. So, ito, nahanap niya yung total quantity sold per customer. Wala po silyo. Ano, Jay? Total quantity per customer. So, i-copy paste ko na lang din yung formula niya. Bulaga, uy, bulaga. Uy, bulaga. Grabe, nabundo ko eh. Tugatan, makaingin mo yawa. Ah, Yati yung ko kayo mga sapyaw. boy, totok. Ison. Boy, totok yan na ako eh. Per customer, so, lahat ng nasa customer ID. So, gusto ng sales department malaman yung items ko, kung ilan yung nabili ng bawat customer. So, this formula adds all quantities purchased, then ginagroup by customer, kung ilan yung customer na bumili ng product. So, makikita natin kung sino yung customer na maraming nabibili. Kasi naka-descending order din siya. Highest to lowest. Libot ka? Libot ka? Taas. So the third one is the marketing department wants to know which product are commonly purchased based on where customer discovery storage. So dito ko na lang ilalagay. So product sold peripheral. Wow! 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 So, for the third one is, gusto
Gusto ng marketing department malaman kung anong product yung commonly purchased based sa referral na source. Sa referral ng source. So, ipipaste ko na rin yung formula na ginawa. So, dito, makikita natin saan nanggaling yung customer and anong products yung usually nilang binibili. So, the first one is the customer relation department plans to launch promotional campaigns for customer with low spending activity generated. 15 customers spent at least. So, dito is gusto ng customer relations department malaman yung 15 customers na may 15 customers na may lowest spending. So, ang hinahanap nila is yung customer with lowest spending. Still, ikakopy ko na lang din yung formula. So, this formula calculates the total expending of customers, then ina-arrange siya from lowest to highest. So, makakatulong ito for promotional campaigns and customer engagement. And the fifth one is the product with lowest sales, because the inventory department wants to identify products with weak sales performance for possible clearance or promotional activities. Generate a report that displays the 15 products with the lowest sales. So, for the last report, gusto ng inventory department na malaman yung products na may weakest sales. Yung may weakest sales performance. So, this formula calculates the total sales per product, then ina-arrange siya from lowest to highest din. So, makakatulong ito for clearance sales or promotional activities. So ayun lang. For the assessment proper, using query formulas, nakagawa tayo ng different reports of for sales and for the customer, and products payment and products na payment trends.
So that's all. Thank you.